Hindi nakaisa si Risa Ontiveros sa hearing kahapon tungkol sa confidential funds ni VP Sara. Tameme si Risa Hontivirus sa mga ganap. Pero pag-usapan din natin to kasi ayaw talagang tantanan si VP Sara Duterte ng mga tao na gusto siyang sirain gamit ang confidential funds. Ginastos daw niya within 11 or 19 days, whatever the case may be. So, ito yung balita mga kotsero. Ayan. Ito yung balita. Sara Duterte must still explain. Sara Duterte must still explain use of 125 million confidential funds in 2022. Yan ang sinabi ni Frank Castro. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro said Vice President Sara Duterte's decision to surrender her request for the 650 million confidential funds next year will not impede calls for her to explain the 125 million confidential funds spent in the last 11 days of 2022. Actually, mapapanood din natin yung balita na to dito sa video na ito ng Frontline Pilipinas. Panoorin natin. Ang confidential funds, naghahanap pa rin ng resibo ang ilang mambabatas sa ginastos na 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw. Sabi pa ng isang senador, posible pa namang ibalik ang confi funds. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hanggat hindi pa final, may tsansa pang maibalik ang tinanggal na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Daraan pa kasi ito sa Bicameral Conference Committee. Pero gate ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, maliit na lang ang tsansa nitong maibalik. Theoretically speaking, pwedeng ma-restore, kaya siguro yung mga interesado sa issue na nagbabantay, hanggang dulo ang pagbabantay, even after the BICAM. Matatanda ang noong nakaraang taon, tinanggal din ang confi funds pero naibalik din kalaunan. Paliwanag ni Pimentel, hindi gaya noon. Magkapareho ngayon ang bersyon ng Kamara at Senado pagdating sa confi funds. Hindi naman. Daw sa oras, kung biglang sa BICAM ay ibabalik ang confidential funds sa mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Gate pa ni Pimentel. Biglang aksaya sa oras? Akala ko ba gusto nyo malaman kung saan nagastos? O ba't ngayon biglang aksaya sa oras? Si Coco Crunch Patunay ang pagsuko ni VP Sara sa kanilang confi funds na kaya naman nilang gampanan ang kanilang trabaho nang wala nito. Dapat anya, isuko na rin ng ibang civilian agencies ang kanilang confi funds. Di sana yung mga ibang civilian departments, civilian agencies na ma-realize din nila yan. Hindi naman natin primary mandate ang mag-surveillance ng mga tao kasi hindi naman tayo primarily a law enforcement, a criminal law enforcement agency. So sana i-give up na po nila. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol sa topic na ito, wag po natin kalimutan i-shoutout ang ating mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Ayan, lagay nyo yung bank account details dyan sa loob. Pagkagawa nyo ng account. At pwede na po ay magpadala ng wala pong remittance fees sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang promo code ng Coach Jared, ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya po mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Pero alam nyo mga kotsero, ito sinasabi ni Kokong Pimentel, Coco Crunch. It only makes sense in a world wherein walang violence sa mundo. Nag-i-exist lang yan, mangyayari lang yan sinasabi na yan ni Coco Crunch kung ang mundo natin ay walang mga coup attempts, walang insurgency, walang security threats sa ating mga leaders. Doon lang mangyayari yan, sinasabi ni Coco Pimentel. Actually, nakasulat din sa joint circular ng DBM. Kung sa ito yung ginagamit nilang reference o parang batas daw. Ito yung batas na sumasaklaw sa confidential funds. Joint circular number 2015. Ito yan. Kasi minention niya kanina yung civilian agencies. Para saan ba ang confidential funds? Basahin natin. A confidential fund refers to lump sum amount provided
as such in the GAA for national government agencies. National government agencies. Nakasulat ba dyan na kailangan merong what do you call this, qualifier na itong ahensya na to dapat non-civilian agency? Wala. Let's follow the words of the quote-unquote law. This is not a law, by the way. This is a joint circular. Dahil pinirmahan ng presidente, well, it has the force of law. Ayan, joint circular yan. Ayan. Pinagkaiba nito sa concurrent resolution, walang force of law. Itong joint circular, may force of law to. So, confidential funds. Ang sinabi dyan for national government agencies, wala naman sinabi dyan na non-civilian agency. Diba? Tapos, ito pang sunod, confidential expenses. Ano naman siya? Refers to those expenses pertaining or related to surveillance activities in civilian government agencies. Alam nyo, kayo mga senador, kayo yung sumisira ng sarili nyong trabaho Para lang makapolitika kayo Para lang makaisa kayo sa kalaban nyo. Lahat, kahit babaloktutin nyo, kahit ano, makaisa lang kayo sa kalaban nyo. Ang linaw. Surveillance activities in civilian government agencies. Crunch, tuloy natin yung litanya mo. Ang mga oposisyon naman sa Kamara hindi raw titigil sa paniningil kay VP Sara. Hindi raw niya matatakasan ang hinihinging paliwanag ng taong bayan kung paanong ginastos ng OVP ang 125 million pesos na Confi funds sa loob lang ng 11 araw. Tingin natin NPA at hindi talaga OVP kahit na marami tayong NPA nakataon. All the more lang na nakikita ng taong bayan na hindi talaga katiwala. Huwag nyo kami dadamay dyan sa mga kalokohan nyo Wala kami pakialam sa hindi kami yung taong bayan na nire-refer nyo, mga mukong kayo. Tiwala ang mga opisyal na sobrang atat na humingi ng confidential funds at napapaurong na lang kapag sila ay na-expose. So napilitan na sigurong magdesisyon ng ganito ang Vice President dahil talagang naging mabaho itong confidential funds. Kayo lang gumawa niyan. Inayawan ng taong bayan. Diba sabi sa yung taong bayan? Alam nyo, kaya lang naman kayo sinakyan ng buong mayorya kasi dahil kay Martin. Ilan nyo ako? Itong confidential. Bolahan kayo dyan. Nauna naman ang naghain ng Makabayan Block ng resolusyon sa komite para imbestigahan ng Confi funds ng Davao LGU. Gusto rin nilang tuluyan ang alisin ang pagbibigay ng Confi funds sa mga civilian agencies. Kamakailan, naghain na rin ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng paglilipat ng pondo ng Office of the President para gawing confidential funds ng OVP noong December 2022. Inaasahang magko-convene ang Kamara at Senado sa BICAM sa Disyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Yun, tatakot, di ba? Pero alam nyo mga kotsero, merong nag-attempt kahapon na alamin kung saan daw gumastos ang OVP. Si Risa Ontiveros. Ano yung nangyari? Tameme ang virus nyo! Tameme ang virus. Panoorin natin to. Yung susunod na punto ko, pwede po bang mag-provide ang good share ng mga kahit general details kung paano yung 125 million na iyon ay ginastos, no? Considering yung said amount ay inexpend sa loob ng 11 araw. Malay natin, election dito, best practices ng OVP na sarcastic pa siya. Gamit ito pwedeng pagandahin yung kanilang absorptive capacity considering na yung underspending, gaya ng sinimula nating pag-usapan kahapon, major problem pa rin, no? Tulad sa ating diskusyon sa interpellation kahapon. At ito po yung akibat po. By the way, bago natin tuloy ito, damang-dama yung sarcasm dito ni Risa Ontiveros. Damang-dama talaga. Alam niyo mga kotsero, ang just to define some terms, yung absorptive capacity ay yung kakayanan ng ahensya na tumanggap ng budget at gastusin yon in the quickest possible time. Yun. Pero syempre, according to the rules of government spending. Syempre may GAA yan. Kailangan sundin yun. Yung po yung absorptive capacity. And pagtanggap nila ng budget, nagagamit sa kanilang mga line item expenses.
Yun po yung absorptive capacity. Also, meron din po tayong tinatawag na utilization rate. Yung utilization rate naman ay yung kakayanan ng ahensya na or kung gaano kabilis, hindi pa gaano kabilis, kung gaano na ma-manage yung pera, kung gaano kagaling yung ahensya na ma-manage yung budget na ibinigay sa kanya. So, halimbawa, si OVP, meron siyang 10 million pesos. Halimbawa, may 10 million pesos siya para gastusin so to whatever expenses that OVP has. Tapos, ang nag-gastos lang niya ay nasa 90%. Yun po yung kanyang utilization rate. 90%. Ibig sabihin, 90% ng kanyang budget ay nagastos niya. So, ang assumption ay dahil 90% ng budget mo ang nagastos mo, na ma-manage mo ng pera, na ma-manage mo ng maayos yung perang pumapasok sa ahensya mo. So, ito pong sinasabi ni Risa Ontiveros, may problema daw sa utilization rate sa lahat ng ahensya. Hindi ron nila nauubos yung budget nila. Bakit kaya? Kasi mga kotsero, ang trabaho po ng gobyerno ay gumastos. Kailangan yung pera, nagagastos nila yan to give services to the Filipino people. Kaya nga ganun yung setup niyan. Pag binigyan ka ng budget, kailangan ubusin mo. Panorin ngayon natin. Sa interpellation kahapon. At ito po yung akibat po nung pag-implement nung yung safe implementation of the programs, activities, and projects of the Office of the Vice President to alleviate poverty and promote the general welfare. At nakita natin nung sa komite, Your Honor, napakarami pong program ang OVP from libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP, Your Honor. So, ibig sabihin, Mr. President, good sponsor, yung 125 million ginastos sa 11 araw, Okay. average mga 11.3 million a day, ay ginamit lahat. Alam nyo, may problema yung computation na yun. Kasi that operates on an assumption na dapat ubos na yung budget by the end of the year. Kaso, syempre, kapag dinisburse mo yon at inobligate mo, hindi naman ibig sabihin na kung sino man yung nakakuha ng budget, gagastosin niya yon within the same time period. Ang importante, dinisburse siya, nailabas. So, within the 19 days or 11 days, nailabas yung pera. Nakuha sa budget, nakuha sa treasury, at inilabas, napunta sa ahensya. So, yun yung 19 days. Hindi ho ibig sabihin nun na pagkakuha, inubos in 19 days. Hindi. Disbursement ho yun. So, pwede ho na nakuha yung budget o dahil sabi, sige, dahil matatapos na yung taon o disburse, ibigay na natin sa mga dapat pagbigyan. O natapos within 19 days. Pero it doesn't necessarily mean na ginastos yung pera sa loob lamang ng 19 days. Ibig sabihin, inilabas yung budget sa loob ng 19 days. Kayang-kaya nga na isang araw yan eh. Yung 125 million. Punta kayong DPWH. Isang araw lang yung 125 billion na yan. Yun po yun. So there's this lie. Meron pong kasinungalingan, mga kakotsero, na inubos yung budget within 19 days or 11 days, whichever the case may be. Kasinungalingan po yun. Ibig sabihin lamang nung 19 days na yan ay may disbursement na nailabas mula sa National Treasury papunta sa ahensya at naibigay doon sa dapat magbibigay ng serbisyo. But it doesn't necessarily mean na naubos yun before the end of the year. Anyway. At yan, para lang weird. That's so weird. Na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices o magpalibing, magpagamot na itong lahat, yung pagsisiguro ng kaligtasan nito, yan ay umabot sa on average 11.3 million pesos a day, Mr. President? Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the
11 or whether there's 11 days or 19 days. 19 days pertaining to the period from when the SARO was issued, which allows the agency to obligate the funds to the day it's finally paid for, where the services or any contracts are paid for, and thus the cash is considered disbursed. Does not mean that all the services or all the information, for instance, will be given on those days. Meaning, the information could have been given subsequent to the contracting and disbursing of the money. Your Honor. Pinaano lang, kumbaga maganda lang yung mas English lang yung pagkaka-explain ni Senator Angara. Pero yun po yung sinasabi ko. Sinasabi niya, hindi ibig sabihin na porke ginastos yung naibigay yung budget at nagkaroon ka ng 11 days para ubusin yun. Ibig sabihin, doon lang sa period na yun, ginastos yun. Pwedeng nung nakaraan pa, kumuha ng serbisyo dahil Office of the Vice President, tiwala. So ibinigay yung serbisyo. Ngayon, kailangan mong bayaran yung contractor mo na yun. Di kailangan mo i-disburse yung budget. Noon pa nangyari Let's say August or September, October. So hindi ibig sabihin, kasi ang tanga talaga ng logic, mga kochero. It's so stupid to think that, let's say binigyan ka ng December 10, tapos 19 days lang naman. So December, let's say December 20. 10 days na lang para madali ang compute. 10 days. December 20. Nilabas yung disbursement. Tapos, ibig sabihin, inubos mo yon within that 10 days? Within that same period? Iisipin mo talaga, saan inubos yan? Kung may contractor ka na naiwan in the past, September, October, November, kailangan mo ng bayaran kasi na-render na yung service, naibigay na yung serbisyo. Di ilalabas mo na lang talaga, i-disburse mo na lang yung budget. Yun po yung sinabi ni Senator Angara. So, tapos yung confidential fund is used to ensure the safe entry for implementation of the programs and of course of the Vice President and her staff to various points of the archipelago. For instance, Your Honor, sa Surigao, sa BARM, in other provinces, meron ho talagang mga insurgency dyan. So kailangan siguraduhin na maganda yung pagpasok ng mga programa at saka ng party ni VP, and to guarantee that the program implementation is also always data-driven. So thus, the OVP was able to enter several geographically isolated and disadvantaged areas. That's good. For instance, in San Remigio, where they distributed pagbabago bags, school supplies, and dental kits to grade 1 and grade 4 school children in 33 barangays. And the CF is also used for purposes of continuous monitoring and validation of claims, especially for those made in or lodged in the satellite offices. So sa Bulacan po, for instance, the Office of the Vice President validated complaints that there were persons selling OVP assistance and forms. So meron hong mga ganong instances na talagang kinakailangan ho. Sige po, Mr. President. Kahit sabihin natin, for the sake of argument, so ginastos yung 125 million sa 19 days. Still, 6.5 million pesos a day iyon. So, kahit itanong... maipilit. Pinagkagastosan nila, information, different provinces or regions, lalo na yung mga apektado pa rin ng insurgency, sigurado naman hindi lang yung OVP security ang nag-secure ng OVP, whether the head of office or the personnel or the implementers ng mga programa, pero yung AFP at PNP. Yeah, of course. Nandiyan yung AFP at PNP, pero hindi pwedeng kunin yung budget nila sa AFP at PNP. Yung pangkain nila, hindi pasahod nila for that day. Hindi pwedeng kunin yun sa budget ng AFP at PNP. Lalo na kung wala naman yun sa plans, projects and activities, sa program projects and activities of the AFP or PNP for that matter. Ginugulo mo, Risa. Ginugulo mo, Risa. Sobra. On the ground,
Minekos-mekos mo, Risa. Mga programa, GIDA areas, ito po ay termino din ng Department of Health. So malamang sa hindi or posible nakikipag-ugnayan ng OVP dun sa mga programa, activities at proyektong iyon sa DOH. Hindi kaya yung mga bags, school supplies at dental kits ay tumatawid na sa budget naman ng DepEd na concurrently. Huy, Risa Ontiveros, bakit tatawid sa budget ng DepEd ang security ng mga tao na members ng OVP na magdadala ng mga bag, school supplies, etc., etc., sa mga far-flung and insurgent-infested areas? Paano tatawid yun sa budget ng DepEd? Sige nga. Ay, ginugulo talaga ni Ontiveros. Head ng Vice President. So claims, various provinces, validation of complaints. Again, still, even with this listing, palagay ko lamang po, Mr. President, good sponsor, reasonable pa rin itanong kung bakit posibleng umabot sa 11.3 million pesos a day ang gastos. And in any case po, just for the sake of thinking aloud, hindi po ba pwedeng i-convert yung mga worthwhile programs sa mga ito into line item sa budget? Mr. President. Your Honor, actually the funds were requested as early as August 2022. But the SARO, or the authority to obligate and disburse the money, was only given in December. So talagang, kumbaga, obligado rin silang gastusin yung pera, Your Honor. Kasi kung hindi, di ba, we have a modified cash-based budgeting. Pag you use it or you lose it. So, right. Pag hindi mo ginastos yung pera, maaaring mawala sa ahensya mo yon, di ba? Yes, thank you, Mr. President. Good sponsor. Nakaloko yung mukha ni Angara. Ulitin nga natin. Palagay ko lamang po, Mr. President, reasonable pa rin itanong kung bakit posibleng umabot sa 11.3 million pesos a day ang gastos. And in any case po, just for the sake of thinking aloud, hindi po ba pwedeng i-convert yung mga worthwhile programs to line item sa budget, Mr. President? Your Honor, actually the funds were requested as early as August 2022. But the SARO, or the authority to obligate and disburse the money, was only given in December. So talagang delayed talaga. Obligado rin silang gastusin yung pera, Your Honor. Kasi kung hindi, di ba, we have a modified cash-based budgeting. Pag you use it or you lose it. So pag hindi mo ginastos yung pera, maaaring mawala sa ahensya mo yon, di ba? Correct. Ganun talaga sistema ngayon sa gobyerno. Pag hindi mo naubos yung pera, or pag hindi mo nagamit yung pera sa budget na naka-allot siya, sa susunod na budget season, wala na. Hindi mo na magagamit yun. At hindi mo na rin pwedeng gamitin. Ang nangyari kasi, late siyang naibigay. Dahil late na ibigay, or na-approve, wala siyang joy. Nakatawa lang mukha ni Angara dito. pang Alaska. Grabe mga yan. Yes, thank you, Mr. Langya. Asa na later? Gusto ko yung pang-asartan. Langya mukha ni Angara. Ang lakas man-troll ni Angara. Oh my God! Ang lakas man-troll. Oh, ayun. Kaya nasopla. Wala na mga kotsero. I think in my opinion, yung kanilang drama dyan sa 11 days or 19 days, what have you. Wala na siya. Nasagot na siya. Kasi una, inexplain ni Angara kung saan ginastos yung Confi funds. Inexplain ni Angara yung ibang aspeto ng pondo ng 125 million, etc., etc. Ang pinaka-importante sa lahat, natameme si Risa Ontiveros. Wala, tahimik eh. So mga kotsero, if there's anyone, buti na nga lang, inatras na ni OVP yung pagre-request niya dyan sa confidential. Ako ay, alam niyo naman, ako, pabor ako dun sa confidential funds. But, I guess, it really is a sore spot. And alam niyo mga kotsero, talaga siya hindi siya sore spot actually. It's not a sore spot. Hindi naman siya issue talaga.
ginawa lang talaga siyang issue. Why? Dahil yung gagamit ay the frontrunner for 2028. Yan lang kasimple. And it is what it is. That's politics in the Philippines. Kung gagamitin nyo yung kahit fake news pa yan, o gagamitin nyo yung mga bagay-bagay para sa ikasisira ng tao, ganun talaga ang politika. That's what it is. Kaya nga, may mga taong merong, what do you call this, lakas ng loob para sumabak sa mundo ng politika. Dahil sa mundo ng politika, ungkatan ng baho. At kahit mali, yung baho na nauungkat nila, gagamitin pa rin nila. Kasi, publicity. Negative publicity, mga kasama. Siyempre, blacken the other person para magmukha kang malinis. Anyway, so hanggang dito na lang po tayo sa video na ito, mga Coachero. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po ang ating Facebook page para sa mga ibang updates po sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.